Taas po natin ang Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa inyong mga ginagawa at gagawin pa, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin, sasambahin at kikilalanin, Panginoon. Walang ibang Diyos, Panginoon, ng may kakayanan na katulad niyo, Panginoon. Salamat po. Kayo po ang magsasalita in Jesus' name. Amen. Yan. So, ngayon po, ay meron pong, hindi pa po ito yung talagang message natin for today. Pero meron pong pinapasabi ang Lord, kung meron po rito na nakakaranas ng gusto niyang lumakad sa Panginoon, nahahakbangan niya pero bumabalik ulit siya dun sa dati. Hindi siya nakaka-move forward. Parang nahihirapan po siyang lumakad sa pananampalataya, ang ibig ko pong sabihin. Kung meron po na parang paikot-ikot lang ganon, yung kanyang journey sa faith. Kung meron po, mahalaga po kasi sa ating lahat na makaranas talaga ng pagpapatawad ng Diyos. Ang ganda po ng ating mga awitin tungkol sa binayaran ng ating Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan. Pero ang sinasabi po ng Lord ngayon ay yung tunay na karanasan na alam mo sa sarili mo na ikaw ay pinatawad. Maaari kasing alam mo lang na ikaw ay nilinis ng Diyos, pero sa iyong puso, parang ikaw ay nagtatanong. Meron ka pa ring pagdududa. So ngayong araw na ito, kaya po ito pinapasabi ng Lord dahil maaaring mananatili tayo dun sa lugar na iyon at gusto po ng Panginoon na masabi sa inyo kung sino man po ang concerned na kailan lang po kasi tayo po ay, ang church po, nung Holy Week, ay nagpalabas ng Passion of the Cross. Passion of the Christ. Ayan, Passion of the Christ. Ngayon po, maaaring napanood nyo na rin yung pelikulang ito. Pero, at maaaring naiyak ka na, pero sa totoo lang, mukhang hindi pa talagang okay. Ang gusto pong sabihin ng Lord is maaari, pwede mo ulitin tong pelikulang ito, pero sa pagkakataong ito, pwede mo na siyang tignan na bubuksan mo ang iyong puso dahil habang pinanonood mo siya, mararanasan mo na ang ginawa ng Panginoong Hesus ay dahil ikaw ay mahal niya. Kasi maaaring papanoorin natin ang pelikula, iiyak tayo dahil naaawa tayo sa ating pinanonood. Pero ginawa po, ang intention po ng pelikula ay para ipahatid, para ipahayag sa ating lahat na yung tinamo ng ating Panginoon ay tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Yung tronong tinik ay nagpapakita na sa likod ng kanyang pagiging Panginoon, tiniis na yon at willingly na ginawa niya yon para tayo ay makaranas ng paglilinis, ng kalayaan mula sa kasalanan. Hindi po madali itong sinasabi ko, kasi maaaring maintindihan lang. Pero sana po, ngayong araw na ito, maglaan po kayo ng ilang mga oras, mamaya, kung ganun ang inyong nararamdaman, at pag nilay-nilayin niyo po kung ano talaga ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kasi mahirap po talaga mag-move forward sa ating pananampalataya hanggat hindi natin tunay na nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at gusto niya tayong
linisin, makalaya sa ating mga kasalanan. Mas madali pong humakbang sa pananampalataya kasi maaaring minsan sa buhay natin, nagkamali tayo. Pero ito yung pumipigil sa atin. Uma-attend tayo ng church, pero mukhang hindi talaga natin nararanasan ang Panginoon. Kailangan muna nating makita, maranasan na tayo ay mahal talaga ng Diyos at nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen po? So ayun po, request lang po, magbigay lang po tayo ng mga, kasi hindi po siya madali, ilang minuto talaga, pag ninilay-nilayin mo talaga, mahal ba ako ng Panginoon? Ayun. Amen. Okay na po. Basta ayun lang po ang pinapasabi ng Lord. Dahil kasi pala, dahil ang hangad ng Diyos ay tayo ay makabangon. No? Hangad ng Diyos na tayo ay makabangon at hindi manatili sa kung ano yung ating karanasan ngayon. Gusto ng Lord talaga na totoong makatayo tayo at sabihin nating, okay na, salamat Panginoon. Kasi alam ko po, sa bawat isa, alam ng Lord na gusto nating makabangon. Alam ng Lord na gusto nating mabago ang ating mga buhay. Maaari meron tayong mga intensyon at sinubukan natin. Sinubukan in our own strength na tumayo. Pero hanggat talaga, kailangan talaga, maranasan nating mahal tayo ng Diyos. At iyon ang mag-uudyok sa atin, magbibigay lakas, araw-araw para magpatuloy sa Kanya. Yun lang po. Yan. So, eto na po, introduction. Ayan po. Kailan lang po namatay ang si Pope Francis? Ayan. At nakita niyo po yung litrato, hindi po si Pope Francis ang ating pag-uusapan, kundi yung mga sundalo. No? So, makikita po natin ito. Ayan. Asan yung pula? Hindi. Yun doon sa corner. Yun doon sa corner. Yan. Ayun. Yan. Ay. Nawala yung pula, no? Ayun. Yun nasa corner po, yung nakikipagkamay, si Pope. Yung sundalo pong yun, ayun po yung unang Pilipino na naging Swiss Guard. So, ilan lang po talaga ang Swiss Guard. At yung mga Swiss Guard na yan sa Vatican ay hindi lang po para gawin yung kanilang tungkulin, para mapanatili yung kapayapaan sa Vatican, kundi talagang pinili lang po sila, iilan lang yan, mga 100 plus na tao lang yan. So ang dami pong gustong pumasok bilang isang Swiss Guard, pero ayan, naging tourist attraction na po sila sa Vatican. Ang ibig ko pong sabihin, saan na nawala? Nawala na. Page 2. Thank you, Lord. Yung susunod po, ayan. So, ayan po, Swiss Guard, no? Kaya ko po siya isinama dahil sabi ko nga po, hindi po madaling makapasok bilang isang Swiss Guard. At kinakailangan po talaga na dumaan itong mga taong ito sa masusing training, sa masusing pagsasanay. Ano po, hindi gawang biro na maging isang Swiss Guard at mahigpit po ang pagsasanay nila. Gusto ko lang pong bigyan diin yung training, no? Training, kailangan dumaan sa training tayo. Ayan, sabi po sa Galatia 6:7-9, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So, ibig sabihin, kung nagte-training tayo, katulad ng mga atleta, nagte-train sila, merong itong resulta.
Kung ano ang itinatanim ng tao sa sarili niya, iyon din ang kanyang aanihin. Eto po, yan. Makikita po natin mga singkit. Di ba? Mga Chinese na mga bata. Makikita niyo po dito na ang training po ng mga Chinese na mga bata sa ngayon ay iyan, parang martial arts, pagtuturo, yung sa school, weightlifting, instruments, karate, ayun, nasa classroom din, ano? Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo kung ano ba ang kalagayan, siguro familiar na rin po kayo, kung ano ang kalagayan ng China noong medyo matagal na panahon. Ang China po ay nabubuhay lang dati sa agrikultura. Hanggang sa nagkaroon ng reforma, at ngayon po, alam naman natin kung ano na ang katayuan ng China. No? Sabi nga po, sa mundo, ang China po ay pumapangalawa na. Kung dati po ay napag-iwanan, ngayon pumapangalawa na sila sa yaman at sa advancement. Hindi po ito isang araw bumulaga na lang sa atin. Meron po silang pinagdaanan. Meron po silang programa na pinagdaanan. Amen po? Para kahit na sinong bansa ay magiging maunlad kung dadaan sa mga training. Amen? Kaya po ito napili ko kasi napansin ko po, si Joshua po, ang trabaho niya ay nagtuturo ng Ingles sa mga Chinese na mga bata. Maliliit na bata, 6, 7, 8 years old na bata. English ang tinuturo ng maraming Pilipino ngayon sa kabataang Chinese. Ano po kaya ang plano ng China? Bakit nila hinahayaang maturuan ng Ingles ang kanilang mga kabataan? Ano ang plano ng China at ginagawa nila ito? Nakita po natin, ang China po ay paunti-unti, di ba? Kumaga lumalawak ang impluwensya ng China. Pero makikita po natin sa mga litratong ito na nagsisimula po ang pamahalaan nila na ayusin ang kabataan at nang sa ganon, paglaki ng mga batang ito po ang gagamitin ng bansa para umabot sa ibang bansa. So lalo po, kung meron talaga tayong sabihin na lang natin, nagpaplano po sila na umunlad pa. No? Intentional ang kanilang ginagawa at sinisimulan po nila ito sa mga bata. At habang pinag-uusapan din po natin ito, alam po natin na next week may eleksyon. At gusto ko lang pong sabihin ngayon na ito bang mga iboboto natin ay tulad ng mga namumuno na merong plano para umunlad ang bansang Pilipinas? Naniniwala po ba kayo na yung ilalagay natin sa balota, sila po ba yung nagpaplano para pagdating ng araw, itong mga batang Pilipino ay magiging maunlad balang araw? So gusto ko lang pong sabihin na intensyon, kailangang intensyonin natin ang ating mga kalagayan ngayon at nang sa ganon ay balang araw may makikita tayong resulta. Amen po? Ayan. So sana po na-appreciate nyo na hindi pala madali, hindi pala isang araw, bubulaga na lang sa atin, maunlad na ang Pilipinas.
kailangan itong lakaran, kailangan itong pag-isipan, at kailangan itong tanggapin ng mamamayan. Amen? Hindi po ang gobyerno lang, pagka ang gobyerno kumikilos, magiging maunlad na ang Pilipinas. Hindi po. Sila po ang magpapatakbo para sa ganun, sabay-sabay tayong uunlad. Amen. Yan. So sabi po sa kawikaan, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang paglaki, di niya ito malilimutan. So, sabi po dyan, sa bata, ituro ang dapat niyang lakaran hanggang sa kanyang pagtanda at nang sa ganon, pag lumaki siya, hindi niya malilimutan ang mga itinuro ng kanyang magulang. Amen. So, yan si, si Ford. Nakita ko siya lang ata. Ayun, may mga bata pa pala. Ayan. So, kailangan po simulan natin sa bata para paglaki nila. Amen? Pero hindi lang po ito para sa mga bata. Huwag po nating sabihin para sa bata lang ito. Para din po sa atin. Kaya pa bang magbago? Kaya pa ba nating magbago? O mga bata lang? Sige po. Ako na lang. Ako na lang ang magbaba. Hindi po. Hindi. Joke lang po. Yan. Ang title po natin ay Sowing in Secret. So, may kinalaman po ito sa pagtatanim, no? Sa pagtatanim. Sowing in secret. Sabi po sa mga ngaral 11:6, maghasik ka ng binhi sa umaga hanggang gabi dahil hindi mo alam kung alin sa itinanim mo ang tutubo o kung lahat ng ito ay tutubo. So, ang sinasabi lang po dyan, buong maghapon, pwede tayong magtanim. Magtanim, 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 magtanim. Dahil hindi natin sigurado kung ano ba ang tutubo doon. No? So magkaroon po, sinasabi po yan, nasa salita ng Lord, na tayo po ay magkaroon ng attitude, actually principle po yan ng Bible, ng salita ng Lord, no? Na magtatanim, intentioning magtanim. Kapag nagtanim, may aanihin. So, ito po. Sa Kawikaan 14:12, maaaring sa tingin mo, ang daang tinatahak mo ay matuwid. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito. At related po dyan yung Kawikaan 21:2. Inaakala ng tao na tama lahat ang kanyang ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ang ating motibo. Ayan, binibigyan diin lang po dyan na maaaring naiisip kasi ng tao, siya ang magpapatakbo ng kanyang buhay. Pero nakita po natin dyan na kamatayan pala ang dulo kung ang, ayan po, maaaring sa tingin ng tao, ang daang tinatahak niya ay matuwid. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Pero kung ang Panginoon ang siyang magdidikta ng ating lalakaran, hindi tayo mapapahamak. Amen ba? Amen. So, sinasabi lang po ng kawikaang ito, yung kailangan maging bukas ang bawat isa sa mga turo. Open po tayo na tayo ay tinuturuan. Lalo na po ng salita ng Diyos. Amen ba? Ayan. So, kailangan po ready, open-minded, handa tayo, no, sa mga turo ng Lord. Pero kahapon po, nag-devotion po kami sa worship team. Alam niyo po ang Lord ay pwedeng gamitin ang kahit na sino para tayo po ay mapahayagan ng kanyang sinasabi. Amen ba? Kasi po, pwede pong nasa isip lang ng tao, makikinig lang ako dito, dito lang ako makikinig.
Pero isipin po natin na sa Bible, gumamit po ang Panginoon ng mga mangingisda, mga ordinaryong tao na maaaring hindi nating inaakala na pwede palang gamitin ng Panginoon. No? Na pwede palang gamitin ng Panginoon. Kung magiging sarado kasi ang ating isipan, hindi tayo makakatanggap. Kung i-filter natin, dito makikinig ako, dito hindi ako makikinig, dito makikinig ako, dito hindi ako makikinig. Meron tayong sariling filter, pero tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag tayong titingin. No, kailangan open tayo dahil baka gamitin ng Panginoon yung taong yon para tayo ay mapagpala. Amen? Meron lang po akong sasabihin sa inyo, isang pagkakataon, Sabado po ito. Meron po kaming leadership training dito. At wala pong nakakaalam na ako po nung araw na yon ay parang hinang-hina. Hindi ko malaman kung ano, ba't parang wala ako parang ganon. Alam niyo po, ginamit ng Panginoon yung isang kapatid na ang karaniwang attitude ng kapatid na ito, siya ay tahimik. Kung hindi mo kakausapin, dun lang siya magsasalita. Pero nung araw na yon, dahil sa kanya, nabago yung aking pananaw, nabago yung aking nararanasan. Ginamit siya ng Panginoon at ako ay napalakas niya. Nung sandaling yun, kaya ito po, totoo to, wag po tayong titingin sa kahit na sinong tao dahil pwede tong gamitin ng Panginoon para tayo ay mapagpala. Amen. Sabi po sa Roma 12:2, ito madalas na po ito nating pinag-uusapan, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ang tanong, eto meron na akong tatawagin para sumagot. Recitation tayo ngayon Yan. Ang tanong po, lahat po ba ng tao ayon sa ating binasa ay kailangang mabago ang pag-iisip? Sige po, pwede niyong laksan ng Amen. Ayan. Ito po ay para sa lahat. No? Sinasabi po ng salita ng Diyos na tayong lahat ay kailangang mabago ang pag-iisip. Dahil nasanay po ang tao sa kaisipan ng mundo at kailangan pong mabago ang lahat ng isip para nang sa ganon ay malaman ng bawat isa ang kalooban ng Diyos. Dahil ito po yung kalugod-lugod at nararapat. Amen? So agree na tayo dyan Kaya ko lang siya binasa para malinaw lang na kasi baka mamaya ang nasa isip natin, hindi naman para sa akin yan. Hindi yan para sa akin, hindi na kailangan baguhin ang isip ko dahil okay na ako. Para po sa lahat yan. Amen. Yan. Parable of the sower. Napansin po natin na kailangang mabago ang isip, kailangan pong taniman. Amen? Ang principle po ng pagtatanim, sabi po, kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang aanihin. Amen. So, ito po. Kung magtatanim tayo ng buto ng bayabas, ang aanihin natin ay bayabas. Palakpakan. Ngayon po, kung ang itatanim naman natin
ay salita ng Diyos, ano po ang bunga? Salita ng Diyos, kabutihan, pagbabago. Amen? So kaya po tayo, isinusulong natin dahil tayo po ay nagtatanim. Maging aware at conscious po tayo na tayo po ay nagtatanim. No, kasi baka merong mindset, ayoko magbasa ng Bible. Na siyang pumipigil sa tao. No? Yung mindset kasi, ayun ang pumipigil. Pero kailangan pong magtanim. Actually, ito po yun, Lahat po tayo ay may mata. May ilong. May tenga. Ayan po ang dinadaanan ng mga itinatanim natin sa sarili natin araw-araw. No? Pag tayo ay nanonood lagi ayun ang nagiging bunga. Naniniwala po kayo? Kasi po sabi natin kanina, kung ano ang itinanim, ayun ang kanyang aanihin. So, review po. Sa bawat araw, alam mo ba na ikaw ay nagtatanim? Hindi natin namamalayan na mayroon tayong itinatanim sa atin. Nagtatanim tayo sa atin. At ano ang itinatanim natin sa atin? Mahal natin ba ang sarili natin? Mahal mo ba ang sarili mo, kapatid? So ano ang itinatanim mo sa iyong sarili na inaasahan mong maging puno at bunga? No? Ayun lang po kaya kailangan pong pagdiinan, pagbigyang diin na kailangan po tayo talaga conscious, aware tayo kung ano ang ating itinatanim sa ating mga sarili. Yan. So maiba na po tayo. Basta yun na po pagtatanim. So sino po ang magbabasa na ng Bible? Sino ang gustong magtanim ng salita ng Diyos sa kanyang sarili? Sino po? Ayan, amen. Ayan. So, kailangan po kasing mabago yung isip. Opo, maaari. Di ba, na parang nakakatamad magbasa ng Bible sa simula. Pero, katulad po ng pagtatanim, hindi po natin talaga agad-agad makikita ang bunga nito. Tama ba? Kung patuloy mo, katulad nga kanina yung training po ng mga Swiss Guard, training ng mga bata, tinitrain po natin yung ating sarili dahil umaasa tayo na meron itong bunga. So kung meron pong walang Bible pa dito, pwede pong pakisabi na lang sa kahit na sinong worker at magbibigay po ng Bible ang church. Amen? Yan. So ito po ay, sa 1 Samuel po, ganito ang nangyari. Chapter 8, ang mga Israelita po, tinan nyo po pakibasa nga po, 1, 2, ready, get, set, go. Ayun po. Sabihin po nating mayroong sariling kagustuhan ng mga Israelita. At ayaw po na nila na palakarin ang kanilang bayan sa pamamagitan ng pamumuno ng Diyos. Nagre-request na po sila ng hari. Tama po?
Nag-request sila, bigyan niyo po kami ng hari tulad ng mga nangyayari sa ibang bayan. Di ba? Inaayawan na po nila. Gusto nila na sila na po ang masunod. Ayun po yon. At susunod po, pero hindi nakinig kay Samuel ang mga tao. Sinabi nila, hindi maaari, gusto namin na may haring namamahala sa amin. So nagpumilit po ang mga Israelita at ginusto nila na magkaroon sila ng sariling hari. Sabi po sa verse 22, gawin mo ang sinabi nila, sumagot ang Panginoon kay Samuel, bigyan mo na nga sila ng hari. So pumayag na ang Lord, dahil pinipilit nila na gusto nilang magkaroon ng hari, bigyan na sila ng hari. Ayan naman ang gusto nila no? So, naging hari po si Haring Saul. Ayan. Pero bago po yan, sabi po ng Lord, nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul, sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Ang kagustuhan ng mga tao ay pinagbigyan ng Diyos, pero nagkataon na yung haring nailagay ay hindi rin sinunod ang utos ng Diyos. Tumalikod din sa Panginoon. Ipapaalala ko lang po, gusto ito ng tao. Gusto ng tao na magkaroon sila ng hari. Story of David. After Saul, ang Diyos na ang naglagay kay David. Si David po ay mayroong puso katulad ng Panginoon. Amen? So ipinakita po, ang pinili ng tao ay nagdala sa kanila sa kapahamakan. Nung pinamunuan ni David ang Israel, na ang nagtalaga noon ay ang Panginoon, dahil mayroong pusong maganda, si David na pangunahan ang bayan ng Israel ng tama. Amen? Umunlad ba ang Israel noon? Nung si David na mayroong magandang puso ang namuno? So ipinapakita po na meron pong kagustuhan ng tao, pero kung ang Diyos ang siyang maglalagay, tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Amen? At ipinapakita rin po na kung ang puso ng tao ay magiging katulad ng puso ng Panginoon, magiging maganda ang kanyang buhay. Amen ba? So sabi po ng Panginoon, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove you from your heart of stone and give you a heart of flesh. Alam po ng Diyos na ang kailangan pong mapalitan sa atin ay ang ating mga puso. So sabi po ng Lord, binibigyan kita ng puso na mayroong espiritu ng Diyos. No? Na may espiritu ng Diyos. Kasi kung puso lamang ng tao ang mangingiral sa kanya, mapapahamak ang tao. So binibigyan lang pong diin ang pagkakaiba ng puso na mayroon na nandun ang espiritu ng Diyos kontra sa ordinaryong puso ng tao na gusto niyang masunod lagi. Amen? So ang conclusion po, ito na. Tapos na po tayo. So sinasabi po na may gusto ang tao, pero mas mabuti ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Kailangang umayon ang puso ng tao sa puso ng Diyos para mabago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu. At paano mangyayari yon? Kailangan talaga ang pagtatanim ng salita ng Diyos. Amen?
So, ayun po, ang sinusulong po natin ngayon talaga, kung meron pa po na hindi pa rin maintindihan, bakit ba kailangan tayo magbasa ng Bible? Kasi po, kailangang mapalitan ang puso natin. Ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, pray na po tayo. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, talagang mabuti kayo, Panginoon. At sa pamamaraan nyo, Panginoon, kami po ay magbabago, Panginoon. Hindi po sa pamamaraan namin, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, at dinideklara, Panginoon, na ang iyong layunin at plano ang siyang mangyari, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po. In Jesus' name, Amen.